Hukom Kapitulo 6. Si Gideon, muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Midianita sa loob ng 7 taon. Napakalupit ng mga Midianita, kaya napilitan ang mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba at sa iba pang tagong lugar. Tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Midianita, Amalekita at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno, wala talaga silang itinira para sa mga Israelita. Sumalakay sila na dala ang kanilang tolda at mga hayop na parang kasendami ng mga balang. Hindi sila mabilang pati ang kanilang mga kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga Israelita. Naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita, dahil sa mga Midianita, kaya humingi sila ng tulong sa Panginoon. Nang tumawag sila sa Panginoon, pinadalhan sila ng Panginoon ng isang propeta na nagsabi sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos, inilabas ko kayo sa Ehipto na kung saan inalipin kayo. Iniligtas ko kayo sa mga Egyptyo at sa lahat ng umaapi sa inyo. Pinagtagumpay ko kayo sa kanila at ibinigay ko sa inyo ang kanilang mga lupain. Sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos at hindi nyo dapat sambahin ang mga Diyos ng mga Amoryo kung saan kayo nakatira ngayon. Pero hindi kayo nakinig sa akin." Panipi. Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra. Naupo siya sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joash na mula sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joash ay naggigiik noon ng trigo sa ilalim ng pisaan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita ang trigo. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo." Sumagot si Gideon, "Kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa mga kwento nila sa amin? At ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita." Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Pero paano ko po mailigtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Menes at ako naman po ang pinakabos sa pamilya namin." Sumagot ang Panginoon, "Tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao." Sinabi ni Gideon, "Kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis dahil kukuha ako ng ihahandog ko sa inyo." Sumagot ang Panginoon, "Hihintayin kita." Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing. At gumawa siya ng tinapay na walang pampaalsa gamit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero, at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, "Ay patong mo ang karne at tinapay sa batong ito, at buhusan mo ng sabaw." Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos, inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain, sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay. At nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, "O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ang anghel ninyo." Pero sinabihan siya ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala at matakot. Hindi ka mamamatay." Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong, "Nagbibigay ng kapayapaan ang Panginoon." Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa Ofra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro ng iyong ama, iyong 7 taong gulang na. Pagkatapos, gibain mo ang altar para kay Baal na ipinatayo ng iyong ama at gibain mo rin ang posting simbolo ng Diyos ang si Asher na nasa tabi ng altar nito. Pagkatapos, magpatayo ka ng tamang altar para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos sa ibabaw ng bundok na ito. Pagkatapos, ailay mo sa akin ang baka bilang handog na sinusunog. At gamitin mong panggatong ang pinutol mong poste ni Asher." Kaya isinama ni Gideon ang 10 niyang utusan at ginawa niya ang iniutos sa kanya ng Panginoon.
pero ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Kinaumagahan, nakita ng mga tao na giba na ang altar para kay Baal, at putol-putol na ang poste ni Asher at ito ang ipinanggatong sa baka na inihandog sa bagong altar. Tinanong nila ang isa't isa kung sino ang gumawa noon. Inusisa nila ito at nalamang si Gideon na anak ni Joash ang gumawa nito. Kaya't sinabihan nila si Joash, "Palabasin mo rito ang anak mo. Dapat siyang patayin." Dahil giniba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Asher sa tabi nito. Sumagot si Joash sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya, "Nakikipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, maipagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya." Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubbaal, na ang ibig sabihin ay, hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, dahil giniba niya ang altar nito. Ngayon, nagkaisa ang mga Midianita, Amalekita at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trumpeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Manase, Asher, Zebulun at Naphtali para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban. At sumama sila kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Sinabi niyo po na gagamitin niyo ako para iligtas ang Israel. Ngayon, maglalagay po ako ng balahibo ng tupa sa lupang ginigiikan namin ng trigo. Kung mabasa po ito ng hamog kahit tuyo ang lupa, malalaman ko po na ako nga ang gagamitin niyo para iligtas ang Israel ayon sa sinabi ninyo." At ganoon nga ang nangyari. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Gideon at kinuha ang balahibo ng tupa at piniga, at napuno ng tubig ang isang mangkok. Pagkatapos, sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magalit sa akin, may isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubok para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa." Kinagabihan, ginawa nga ito ng Diyos. Tuyo ang balahibo ng tupa pero basa naman ng hamog ang lupa sa paligid nito. Hukom Kapitulo 7, tinalo ni Gideon ang mga Midianita. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubbaal, na siya ring tawag kay Gideon, kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Hered. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng Mora. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na." Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukan ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo, at ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama." Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. At do'y sinabi ng Panginoon, "Ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso, at ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay, at ang iba naman ay uminom na nakaluhod." Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Sa pamamagitan ng 300 taong ito ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpian sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin na sa kani-kanilang lugar." Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta, pinaiwan din niya ang 300 taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibaba lang ng bundok, kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Maghanda ka na. Lusubin niyo na ang kampo ng mga Midianita, dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusab, isama mo ang lingkod mong si Pura at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita, at pakinggan niyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mong lumusab dahil sa maririnig mo." Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalekita at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasendami ng balang.
Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na sina Gideon, may narinig silang dalawang tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, na naginip ako na may isang pirasong tinapay na sebada na gamulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos, natumba ang tolda at nawasak. Sumagot ang isa, ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpian siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon. At bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpian tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita. Hinati niya sa 3 grupo ang 300 niyang tauhan, at binigyan ang bawat isa ng trompeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trompeta namin, ganoon din ang gawin niyo sa palibot ng kampo, at isigaw niyo ng malakas, pero sa Panginoon at kay Gideon. Panipi, maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang 100 niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban, kapapalit lang ng gwardya noon. Pinatunog ni Gideon ang mga trompeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trompeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay kumwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo, pero ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas. Habang tumutunog ang trompeta ng 300 Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Bet-shita malapit sa Zerera hanggang sa Abel-Merola malapit sa Tabat. Ipinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Naphtali, Asher at sa buong lahi ni Manase, at ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kabundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Bet-bara para hindi makatawid ang mga Midianita roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim, at binantayan nila ang ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Bet-bara. Nabihag nila ang 2 pinuno ng mga Midianita na sina Orb at Zeb. Pinatay nila si Orb sa bato na tinawag na bato ni Orb, at si Zeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midianita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Orb at ni Zeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Jordan. Hukom Kapitulo 8, Pinatay ni Gideon sina Zeba at Zalmuna. Ngayon, tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi mo kami tinawag ng makipaglaban kayo sa mga Midianita? Nakipagtalo sila ng matindi kay Gideon. Pero sumagot si Gideon sa kanila, ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa nyo ay higit pa kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin. Hinayaan ng Diyos na matalo nyo ang 2 pinuno ng mga Midianita na sina Orb at Zeb. Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara roon? Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Pagkatapos, tumawid si Gideon at ang 300 tauhan niya sa ilog ng Jordan. Kahit pagod na, patuloy pa rin nilang hinabol ang mga kalaban nila. Nang makarating sila sa Sukot, humiling si Gideon sa mga taga roon. Sinabi niya, pahingi po ng pagkain. Pagod at gutom na kami, hahabulin pa namin ang 2 hari ng Midian na sina Zeba at Zalmuna. Pero sumagot ang mga opisyal ng Sukot, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Sinabi ni Gideon, kung ganoon, kapag ibinigay na sa amin ng Panginoon sina Zeba at Zalmuna, paghahampasan ko ang katawan nyo ng matitinik na sanga. Mula roon, umahan sina Gideon sa Penuel at ganoon din ang hiniling niya sa mga taga roon, pero ang sagot nila ay katulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Sinabi ni Gideon sa kanila, pagkatapos naming manalo sa mga kalaban namin, babalik kami rito at jijibain ko ang tore ninyo. Ngayon, sina Zeba at Zalmuna ay nasa Karkor kasama ang 15,000 nilang sundalo na natira. Mga 120,000 na ang namatay sa kanila. Nagpatuloy sina Gideon sa paghabol.
Dumaan sila Gideon sa lugar ng mga taong nakatira sa tolda sa silangan ng Noba at Jabbiha. Sa kanila biglang sinalakay ang mga Midianita. Tumakas sina Zeba at Zalmuna, pero hinabol sila ni Gideon at nadakip, kaya nataranta ang lahat ng sundalo nila. Nang umuwi na sina Gideon mula sa labanan, doon sila dumaan sa paahong daan ng Hears. Nakahuli sila ng isang kabataang lalaki na taga-Sukot, at tinanong nila kung sino-sino ang mga opisyal ng Sukot. At isinulat ng kabataang lalaki ang pangalan ng 77 opisyal na tagapamahala ng Sukot. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga taga-Sukot at sinabi, "Natatandaan pa ba ninyo ang inyong pang-iinsulto sa akin? Sinabi ninyo, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Ngayon, heto na sina Zeba at Zalmuna." Kinuha ni Gideon ang mga tagapamahala ng Sukot at tinuruan sila ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matitinik na sanga. Giniba rin niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. At tinanong ni Gideon sina Zeba at Zalmuna, "Ano ba ang itsura ng mga lalaking pinatay nyo sa Tabor?" Sumagot sila, "Katulad mo na parang mga anak ng hari." Sinabi ni Gideon, "Mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangangako ako sa buhay na Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi nyo sila pinatay." Pagkatapos, sinabi niya sa panganay niyang anak na si Jeter, "Patayin sila." Pero dahil bata pa si Jeter, natakot siya, kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Zeba at Zalmuna kay Gideon, "Bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin." Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, "Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo, maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midianita?" Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita ayon sa kanilang nakaugalian bilang mga Ishmaelita. Sumagot ang mga tao, "Oo, bibigyan ka namin." Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midianita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo, hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midian at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ophrah. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubusang natalo ng mga Israelita ang mga Midianita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May 70 siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Namatay si Gideon sa katandaan. Inilibing siya sa libingan ng ama niyang si Joash sa Ophrah, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Gideon nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahen ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Bered. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siyang nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jerubbaal, na siya ring tawag kay Gideon, sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa Israel. Hukom Kapitulo 9, si Abimelech. Isang araw, pumunta si Abimelech na anak ni Gideon sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Shechem. Sinabi niya sa kanila, "Tanungin ninyo ang lahat ng mga taga-Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng isang tao. Alalahanin ninyo na ako ay kadugo ninyo." Kaya nakipag-usap ang mga kamag-anak ni Abimelech sa mga taga-Shechem. Pumayag silang si Abimelech ang mamuno sa kanila, dahil kamag-anak nila ito. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa templo ni Baal Bered, at ginamit niya itong pambayad sa mga taong walang kabuluhan ng ginagawa para sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Abimelech sa bahay ng kanyang ama sa Ophrah. At doon, sa ibabaw ng isang bato,
pinatay niya ang 70 kapatid niya sa ama niyang si Gideon. Pero ang bunsong si Jotham ay hindi napatay dahil nakapagtago ito. Nagtipon ng mga taga Shechem at taga Beth Millo sa may puno ng terebinto sa Shechem at doon ginawa nilang hari si Abimelech. Nang marinig ito ni Jotham, umakyat siya sa ibabaw ng bundok ng Gerizim at sumigaw sa kanila, "Mga taga Shechem, pakinggan niyo ako kung gusto niyong pakinggan kayo ng Diyos. Isasalaysay ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa mga kahoy na naghahanap ng maghahari sa kanila." Sinabi nila sa kahoy na olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Mas pipiliin ko ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi." At sinabi nila sa puno ng igos, "Ikaw na lang ang maghari sa amin." Sumagot ang igos, "Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng masarap na bunga? Hindi." Pagkatapos, sinabi nila sa ubas, "Ikaw na lang ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng alak na makapagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi." Kaya sinabi na lang ng lahat sa mababang bangkos ng halamang may tinek, "Ikaw na lang ang maghari sa amin." Sumagot ang halamang may tinek, "Kung gusto niyong ako ang maghari sa inyo, lumilim kayo sa akin. Pero kung ayaw niyo, magpapalabas ako ng apoy na makakatupok sa mga kahoy na sidro ng Lebanon." At sinabi ni Jotham, "Tunay at tapat ba ang paghirang ninyo kay Abimelech na hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo sa aking amang si Gideon at sa kanyang pamilya? At nababagay ba ito sa ginawa niya? Alalahanin niyo na nakipaglaban ang aking ama para iligtas kayo sa mga Midianita. Itinaya niya ang buhay niya para sa inyo. Pero ngayon, kinalaban niyo ang pamilya ng aking ama. Pinatay niyo ang 70 anak niya sa ibabaw lang ng isang bato. At ginawa niyong hari si Abimelech, na anak ng aking ama sa alipin niyang babae, dahil kamag-anak niyo siya. Kaya kung para sa inyo, tunay at tapat ang ginawa niyo ngayon sa aking ama at sa pamilya niya, masiyahan sana kayo kay Abimelech at ganoon din siya sa inyo. Pero kung hindi, matupok sana kayo ni Abimelech na parang lalamunan kayo ng apoy. At kayo na mga taga Shechem at taga Beth Millo ay tutupukan din ni Abimelech na parang lalamunan kayo ng apoy." At pagkatapos ay tumakas si Jotham papunta sa Beer at doon tumira dahil natakot siya sa kapatid niyang si Abimelech. Pagkatapos ng 3 taon na pamamahala ni Abimelech sa mga Israelita, pinag-away ng Diyos si Abimelech at ang mga tao ng Shechem. Nagrebelde ang mga taga Shechem kay Abimelech. Nangyari ito para pagbayarin si Abimelech at ang mga taga Shechem na tumulong sa kanya sa pagpatay sa 70 anak ni Gideon. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tao paikot sa bundok para nakawan ang mga dumadaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Nang panahong iyon, si Gaal na anak ni Ebed ay lumipat sa Shechem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala sa kanila ang mga taga Shechem. Nang panahon ng pagbubunga ng ubas, gumawa ang mga tao ng alak mula rito. At nagdiwang sila ng pista sa templo ng kanilang Diyos. At habang kumakain sila roon at nag-iinuman, nililibak nila si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Anong klase tayong mga tao sa Shechem? Bakit nagpapasakop tayo kay Abimelech? Sino ba talaga siya? Hindi ba anak lang siya ni Gideon? Kaya bakit magpapasakop tayo sa kanya o kay Zebel na tagapamahala niya? Dapat magpasakop kayo sa angkan ng inyong ninuno na si Hamer. Kung pinamumunuan ko lang kayo, tiyak na mapapaalis ko si Abimelech. Sasabihin ko sa kanya na ihanda niya ang mga sundalo niya at makipaglaban sa atin." Nang marinig ni Zebel na pinuno ng lungsod ang sinabi ni Gaal, lubos siyang nagalit. Kaya palihim siyang nag-utos sa mga mensahero na pumunta kay Abimelech. Ito ang ipinapasabi niya, "Si Gaal at ang mga kapatid niya ay lumipat dito sa Shechem at hinihikayat ang mga tao na lumaban sa iyo. Kaya ngayong gabi, isama mo ang mga tauhan mo at magtago muna kayo sa parang, sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong lumusab sa lungsod. Kung makikipaglaban sila Gaal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila." Kinagabihan, umalis si Abimelech at ang mga tauhan niya. Naghati sila sa 4 na grupo at nagtago sa labas lang ng Shechem. Nang makita nilang lumabas si Gaal at nakatayo sa may pintuan ng lungsod, lumabas sila sa pinagtataguan nila para lumusab. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebel, "Tingnan mo. May mga taong paparating mula sa tuktok ng bundok."
Sumagot si Zebel, mga anino lang iyan sa bundok. Akala mo lang na tao. Sinabi ni Gaal, pero tingnan mo nga. May mga tao ring bumababa sa may gitna ng dalawang bundok, at mayroon pang dumaraan malapit sa banal na puno ng terebinto. Sumagot si Zebel sa kanya, nasaan na ngayon ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't sinabi mo, bakit sino ba si Abimelech at magpapasakop tayo sa kanya? Ngayon, nandito na ang hinahamak mo. Bakit hindi ka makipaglaban sa kanila? Kaya tinipon ni Gaal ang mga taga Shechem at nakipaglaban sila kay Abimelech. Tumakas si Gaal at hinabol siya ni Abimelech. Marami ang namatay sa labanan, ang mga bangkay ay nagkalat hanggang sa may pintuan ng lungsod. Pagkatapos noon, tumira si Abimelech sa Aruma. Hindi pinayagan ni Zebel na bumalik sa Shechem si Gaal at ang mga kapatid nito. Kinaumagahan, nabalitaan ni Abimelech na pupunta sa bukirin ng mga taga Shechem. Kaya hinati niya sa 3 grupo ang mga tauhan niya at pumunta sila sa bukirin at naghintay sa paglusob. Nang makita nila ang mga taga Shechem na lumalabas sa lungsod, nagsimula silang lumusab. Ang grupo ni Abimelech ay pumwesto sa may pintuan ng lungsod habang pinagpapatay ng dalawa niyang grupo ang mga taga Shechem sa may kabukiran. Buong araw na nakikipaglaban sina Abimelech. Nasakop nila ang lungsod at pinagpapatay ang mga naninirahan dito. Pagkatapos, giniba nila ang lungsod at sinabuyan ng asin. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa tore ng Shechem, nagtago sila sa templo ni El-Berit na napapalibutan ng pader. Nang malaman ito ni Abimelech, dinala niya ang mga tauhan niya sa bundok ng Zalmon. Pagdating nila roon, kumuha si Abimelech ng palakol at namutol ng ilang sanga ng kahoy at pinasan. Ganito ang ipinagawa niya sa kanyang mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay pamasa ng kahoy at iniligay sa paligid ng pader ng templo ng El-Berit at sinindihan ito. Kaya namatay ang lahat ng tao na nakatira roon sa tore ng Shechem. Mga 1,000 silang lahat pati mga babae. Pagkatapos, pumunta sina Abimelech sa Tebas at sinakop din nila ito. Pero may matatag doon na tore na kung saan tumatakas ang mga taga-Tebas. Isinasara nila ito at umaakyat sila sa bubungan ng tore. Nilusob ni Abimelech ang tore. At nang susunugan na sana niya ito, hinulugan siya ng babae ng gilingang bato at pumutok ang kanyang ulo. Agad niyang tinawag ang tagadala ng armas niya at sinabihan, patayin mo ako ng espada mo para hindi nila masabi na isang babae lang ang nakapatay sa akin. Kaya pinatay siya ng kanyang utusan. Nang makita ng mga tauhan ni Abimelech na patay na siya, nagsiuwi sila. Sa ganitong paraan, pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa ginawa niyang masama sa kanyang ama dahil sa pagpatay niya sa 70 kapatid niya. Pinagbayad din ng Diyos ang mga taga Shechem sa lahat ng kanilang kasamaan. Kaya natupad ang sumpa ni Jotham na anak ni Gideon. Hukom Kapitulo 10, si Tola at si Jer. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Pua at apo ni Dodo ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israel. Mula siya sa lahi ni Isakar, pero tumira siya sa Shamir sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 23 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Sumunod kay Tola ay si Jer na taga-Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon. Mayroon siyang 30 anak, at ang bawat isa sa kanila may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang namamahala sa 30 bayan sa Gilead na tinatawag ngayon na bayan ni Jer. Nang mamatay si Jer, inilibing siya sa Kaman. Pinahirapan ng mga Amonita ang mga Israelita. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Ashtoreth, at sa mga Diyos-dayosan ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Amonita at mga Filisteo. At nang taon ding iyon, pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga Israelita sa Gilead, sa silangan ng ilog ng Jordan na sakop noon ng mga Amoaryo. Tumawid din ang mga taga-Ammon sa kanluran ng ilog ng Jordan at nakipaglaban sa lahi ni Juda, Benjamin at ang sasambahayan ni Ephraim. Dahil dito, labis na nahirapan ang Israel. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabi nila, nagkasala po kami laban sa inyo, dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos at sumamba sa mga imahen ni Baal. Sumagot ang Panginoon, nang pinahirapan kayo ng mga Egyptyo, Amoaryo,
Amonita, Filisteo, Sidoneo, Amalekita at mga Maon, humingi kayo ng tulong sa akin at iniligtas ko kayo. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya ngayon hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan. Pero sinabi nila sa Panginoon, nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin nyo ang gusto nyong gawin sa amin. Pero maawa po kayo, iligtas nyo po kami ngayon. Pagkatapos, itinakwil nila ang mga Diyos-dayosa nila at sumamba sa Panginoon. Kinalaunan, hindi na matiis ng Panginoon na makita silang nahihirapan. Dumating ang araw na naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Nagkampo ang mga Amonita sa Gilead, at ang mga Israelita sa Mizpa. Nag-usap ang mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, kung sino ang mamumuno sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita, siya ang gagawin nating pinuno sa lahat ng nakatira sa Gilead.